Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Natapos na ang Game 1 ng Eastern Conference Finals sa pagitan ng Boston Celtics kontra sa Indiana Pacers. Nag-overtime ang laro at nagtapos ang game sa score na 133-128. Panalo ang Boston Celtics. Pero take note mga ropa, bago magtapos ang fourth quarter, lamang ang Indiana Pacers at akala ng karamihan ay mananalo na ito. Ngunit malupit itong si Jaylen Brown at naitabla ang laro kung kaya't nag-overtime ang game. Throwing in the corner, Brown fakes, fires up the three. Bang! Bang! Jaylen Brown knocks down the three to tie the game. At isa pa, noong mag-overtime, wala nang isang minuto ang natitira, tumira itong si Jason Tatum ng isang clutch 3 points na siyang naging winning shot ng Boston Celtics. White continues down the lane, up to Tatum. Sidestep, three-pointer, puts it up. Bang! Pero bukod sa mga winning shots na yan mga ropa, ano nga ba ang naging main factor kung bakit tinalo pa ng Boston Celtics itong Indiana Pacers? Nanguna sa panalo ng Boston si Jason Tatum with 36 points at sinundan niya ni Jrue Holiday with 28 points at pinangatluhan naman ni Jaylen Brown with 26 points. 5 players ng Boston Celtics ang umabot sa double digits mga ropa in terms of scoring. Sa Indiana Pacers naman ay nanguna si Tyrese Haliburton with 25 points, sinundan ni Pascal Siakam with 24 points at ng kanilang center na si Miles Turner with 23 points. Ito i-take note natin mga ropa, 7 players ng Indiana Pacers ang umabot sa double digit scoring. Napakabalanse ng scoring ng Indiana Pacers at nakadistribute lahat sa players, halos lahat sila nag-ambag. Toppin hesitated, now fakes, beautiful feed and Siakam throws it down. Kung ganito ang scoring ng Indiana Pacers, bakit pa sila natalo kontra sa Boston Celtics? Actually mga ropa, match naman talaga in terms of scoring. Kaya sila nag-overtime at di kita ng laro. Nakakuha ang Boston Celtics ng 47.5% field goal percentage, samantalang ang Indiana Pacers ay nakakuha ng 53.5 field goal percentage. Parehas tumira ng 99 shots ang magkabilang koponan at lamang pa nga ang Indiana dahil nakashoot sila ng 53 shots dito, samantalang ang Boston Celtics ay 47 lang ang kanilang ipinaso. Lamang pa ang Indiana Pacers in terms of field goal percentage. Ganon din sa 3-point percentage, 37.1% ang nakuha ng Indiana, samantalang ang Boston ay 33.3% lamang. Dito na nagkatalo sa stat na ito. Kung iisa-isahin mo ang bawat stat, dito talaga lumamang ang Boston Celtics kung bakit nila nakuha ang Game 1. Tumira ang Boston ng 30 free throws at nakuha nila ang 24 dito. Samantalang ang Indiana Pacers ay nag-attempt lamang ng 10 free throws at nakuha nila ang 9 dito. Tumataginting na 24 points ang nakuha ng Boston Celtics sa free throws, samantalang ang Indiana Pacers ay 9 points lamang. Kahit lamang ang Indiana Pacers sa field goal percentage at 3-point percentage, dito sila natalo dahil 15 points ang naging lamang ng Boston sa kanila in terms of free throws. Alalahanin natin mga ropa, 133-128 natapos ang game. 5 puntos lang ang lamang ng Boston Celtics sa Indiana Pacers. Napakalaking game-changing talaga ang free throws ng Boston Celtics para sa kanila. Ito ang naging game changer para sa laro at naging susi ng Boston Celtics kung bakit nila nakuha ang Game 1. Kayo mga ropa, what are your thoughts sa Game 1 ng Eastern Conference Finals? Kayo, ano sa tingin nyo ang nagpapanalo sa Boston Celtics? Mag-comment kayo dyan sa baba, magkwentuhan tayo. Throws it down and takes a tough tumble.